Alam mo yung pakiramdam na lagi ka nalang pagod, madaling inis, yung parang may hinahabol ka palagi pero hindi mo naman alam kung ano. Well, kung oo ang sagot mo, kailangan mong pakinggan to. Dahil sa mga oras na to, mayroong isang gyera, isang digmaang nangyayari sa loob mismo ng katawan mo. So ano ba talaga itong gyera na to? Unawahin natin kasi akala ng marami sa atin ng stress laging masama. Pero ang totoo, ang stress ay ang natural na alarm system ng ating katawan. Isa yung built-in mechanism na nandyan para protektahan tayo. Ang tawag sa mekanismong yan ay ang fight or flight response. Isipin mo to, naglalakad ka tapos biglang may humabol sa yung aso. Diba? Automatic, ang katawan mo magre-release ng hormones para maging super alert ka. Handang lumaban o tumakbo ng sobrang bilis. Yan ang stress in action. Isang emergency protocol na nagsasabi, hey, may panganib. Pero, heto ang malaking tanong. Paano kung yung alarm hindi na tumitigil? Paano kung yung emergency hindi natatapos? Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag ang gyera sa loob mo ay naging isang never-ending war? Dito natin makikita yung dalawang mukha ng stress. Sa isang banda, meron tayong good stress. Yun yung nagpupush sa'yo na galingan sa isang job interview o tapusin ang isang project. Nakakatulong yan. Pero sa kabilang banda, andyan ang kalaban, ang chronic stress. Ito yung pangmatagalan, yung araw-araw na stress na unti-unting umuubos sa'yo. Okay, para mas maintindihan natin itong gyera, kilalanin natin yung mga sundalo. Isipin mo na ang stress response ng katawan mo ay parang isang hukbo. At sa bawat banta, yung mga sundalong to ang unang rumeresponde. At ang dalawang general o yung mga komander ng hukbong ito ay ang cortisol at adrenaline. Sila yung nagbibigay ng utos sa buong katawan na, okay team, maghanda tayo sa laban. Pinagpapabilis nila ang tibok ng puso mo, pinapataas ang blood sugar, lahat ng to para sa survival mo. Pero dito na nagkakaproblema. Kapag ang mga commander na ito ay laging naka-duty 24/7 at palaging mataas ang level ng cortisol mo, sila na mismo yung nagiging sanhi ng pinsala. Ang resulta, high blood pressure, yung biglaang pagdagdag ng timbang, yung pagod na kahit anong tulog mo andyan pa rin, mga problema sa tiyan at ang pinakadelikado, ang paghina ng iyong immune system. At dito na palaga nagiging critical ang sitwasyon. Ang pagbagsak ng iyong pinaka-importanting depensa, ang iyong immune system. Para magkaroon ka ng picture, isipin mo yung immune system mo bilang isang matibay na pader, isang fortress na nagproprotekta sa iyo laban sa lahat ng invaders, mga virus, bacteria, you name it. Pero kapag palagi kang stressed, yung pader na yan, unti-unti, dahan-dahan, nagkakaroon ng mga bitak, humihina ang pundasyon, nagiging vulnerable ka. At sa huli, sa sobrang pressure, yung pader ay tuluyang guguho, babagsak, at iiwan ka nitong exposed at walang kalaban-laban sa anumang sakit. Ang ibig sabihin niyan, your body becomes more vulnerable to illness. Mula sa simpleng sipon na pabalik-balik hanggang sa mas seryosong mga sakit tulad ng autoimmune conditions, kung saan, imagine this, ang katawan mo na mismo ang umaatake sa sarili niya. Pero sandali! Hindi pa dyan nagtatapos dahil ang tunay na panganib ng chronic stress ay yung connection nito sa mga malalaking sakit na pwedeng bumago sa buhay mo forever. Science tells us na ang pangmatagalang stress ay direktang nagpapataas ng risk mo para magkaroon ng heart disease, diabetes at iba't ibang mental health disorders. Hindi po ito opinion ha. Ito ay isang seryosong katotohanan na kailangan nating harapin. At bago tayo magpatuloy, isang napakahalagang paalala. Please remember, ang impormasyon na sinishare namin dito ay for educational purposes only. Hindi po ito pamalit sa professional medical advice. Para sa tamang diagnosis at treatment, napaka-importante na palagi kayong kumonsulta sa inyong doktor. Okay, I know, ang bigat ng mga pinag-uusapan natin. Nakakatakot, di ba? Pero sa gitna ng lahat ng to, heto ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong iwan sa'yo. May pag-asa. Ang gyerang ito, pwedeng-pwede mong tapusin. At ikaw mismo ang may hawak ng kapangyarihan para gawin yun. So paano? Ito yung simpleng battle plan. Number 1, kilalanin ang iyong stress. Acknowledge it. Ano ba yung mga triggers mo? Number 2, gumawa ng hakbang. Take action. Mag-exercise, matulog ng tama, mag-meditate. At number 3, at ito ang pinaka-importante sa lahat, humingi ng tulong. Please huwag kang matakot na kumonsulta sa isang professional.
Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, matapos mong malaman ang lahat ng ito, handa ka na bang ideklara ang kapayapaan? Handa ka na bang tapusin ang gera sa loob mo? Thank you for watching Carl Preza. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Stay informed and stay healthy.